Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction na opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang Facebook reel Ah, na pinagtatawanan niya si Chis Escudero habang nanonood siya sa TV yung balita na hindi trabaho ng mga senador ang sunod-sunuran lang sa utos ni Martin Romualdez. Ito, talagang live na nanonood. Hindi na nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto na mangyari sa impeachment. Pwes, yung trabaho ng ilang mamamakas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko yung trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Ang mga kongresista di na nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto na mangyari sa impeachment. Pwes, yung trabaho ng ilang mamamakas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Ang mga kongresista Okay, so una reaction lang muna ako sa pahayag ni Senator Escudero, then mamaya dito tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Nakakatawa itong spokesman na ito. Anong tawag natin sa kanya? Kasi sabi ni BP Sara na sige lang ma'am, go, magsalita ka na, magsalita. So spokesman, unofficial spokesman ni BP Sara. Okay. Marami ngayon ang nagagalit kay Senator Escudero, marami ring natutuwa sa mga nangyayari sa Senado. Yung dinidelay yung impeachment trial, sinasabi na takot siya kay BP Sara, kaya lang bigla namang dumipinsa si BP Sara, sabi niya, hindi yan takot. Sa pagkakilala ko kay SP Escudero, hindi yan natatakot na klaseng politiko. Which I agree. Okay? Kung takot ang word, hindi. Ano lang siguro, konting diskarte. Itong ginagawa ngayon ni SP Escudero is part of political diskarte. Yung gusto rin niyang magtagal na Senate President, may ambisyon pa yan, pataas, mga ganyan. So, hindi sa takot. Maro lang, maro. May pagkamaro. Okay, so maraming umiiyak ngayon, lalo na mga pinklawan. Mga kongresista, wala na. Crying time na, lalo na si Congressman Joel Chua. Malungkot. So, ano kayang mangyari doon sa draft resolution na ginawa ni Senator Bato para pag may 13 senators na pumirma doon sa draft resolution, patay na ang talagang dismiss na ang impeachment complaint laban kay BP Sara. So abangan natin itong mga susunod na mga araw hanggang June 11 yung reading of the articles of impeachment. Basta nakikita ko ito, galawang, anong tawag ko dyan, wise move. Duterte Black, Escudero, kakaiba, may kakaibang nangyayari na wala na, wag na kayong umasa ng bloodbath. Sa tingin ko lang mas gusto ko na may bloodbath sana, mas gusto ko na matuloy ang trial. Kasi ano bang kakatakutan natin sa trial? Yun lang, confidential funds na sabi na ni Attorney Guanzon, punta na tayo kay Attorney Guanzon, matagal niya nang sinabi na the impeachment case will not work. Bakit? Yung COA nagsalita sa hearing ng Kamara, wala pang final conclusion o final notice of disallowance. Wala pa. But, again, wag po tayong magtaka. Baka, any day, ngayon, bukas, baka, alam yun baka biglang
mag-issue na yung COA ng final notice of disallowance. Posible yan. Kaya lang, hindi pa rin yun final kasi pwede pang iakyat ni VP Sara sa Supreme Court. Ganon yun. So, larong politika lang ito. Okay, punta na tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Ulitin ko, may napanood akong video kahapon. Sinasabi niya na it will not work. Believe me, former COA commissioner, it will not work, sabi niya. Dahil wala pang final findings yung COA, yung notice of disallowance. Kaya, believe ako dito kay Attorney Rowena Guanzon. Tawagin natin siyang unofficial spokesperson ng OBP. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Lynn Martinez, yan si Chisi, tumutula na naman ang robot. Primo IT Jr., hindi ako pro Duterte or Marcos. Pero bitter lang yan si Attorney Guanzon kasi hindi pinaupo sa Kongreso. Ito pa ang isang desisyon na ng Supreme Court na nanalo yung party list ni Attorney Guanzon at paupuin yung nominee nila. Hindi pa rin pinaupo. Anong klaseng leadership ng House? Kahit ako, magiging bitter ako na nanalo ka sa eleksyon, nag-decide na ang Supreme Court, paupuin, hindi pinaupo. O sino ngayon ang diktador? Ano pa? Rakista Department, she must be watching a comedy series. Hawig po ninyo si Jaya. Yan, Mark Ching. Hindi na po kami makapaghintay, ma'am, na maging spokesperson kayo ni BP. Pero kung hindi ngayon, parang sa 2028, bagay kayo spokesperson ni President Inday. Hindi lang spokesperson. Kung ako inyong tatanungin, pag magkandidato itong senador sa 2028, ikakampanya ko. Kasi may tapang at talino. Pag nagsalita, it makes sense. Kaya mabuhay po kayo, Attorney Rowena Guanzon. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, mayroon tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa saging lakatan ni Manoy Nore. O ako silang bisitahon. Maayong buntag, Manoy! Manang, maayong buntag! Maayong buntag! Nagahinlo mo? Oo, nagbasok may bisan kay mga gagmay palinghod pa ang sagbot pero basukan aron dili Hinayakan? hinayakan og sagbot. Oo. Aron hinlo. Oo. Aron dali mo kuan ang pagtubo. Aron maayo ang tubo og lakatan. Oo. Og karon mga dagko na gid kaya ang unod sa ang saging ni Manoy hapit na gid ni mangunod, mga dagko na kaayo. Oo, og karon nagabuno na pod si Manoy human siya sa iyang pagginlo. So sige kaulan, so nindot kaya mag-abono Manoy ba? Indot gyud kay Wapo ko abuno kay si ulan na kuan kaning dali mo kuan ang kuan sa saging. Oh, hapit na gid ni mangunod ang saging ni Manoy kay mga dagko naman. Dagko na. Oo. So, human sa pag-abono ug paghinlo, naga-spray na pud si Manoy sa saging lakatan pampatay sa insekto. So naga-spray siya sa puradan. salamat ako.
Salamat ko sa dako ko pagpasalamat sa Ginoo nga tagaan mi niya og grasya, panalangin og sa nagtan-aw sa video nga pasalamat ko nga mupadayon ang pagsuporta sa Saging Lakatan kay nakapananom na gyud mi naa nami ikasuportar og puhon-puhon nga makaharvest mi sa among Saging Lakatan naa nami makasuporta sa among mga eskwela aron